daw tapat at maaasahan. Ito po si Jaya Delfino, ang iyong tagapaghatid ng balita. Magandang araw. Ngayon ay ika-7 ng Marso at narito na ang nangunguna sa balita. Kensian Legaspi, ibalita mo. Naganap na sunog sa Barangay 7 noong Pebrero 27, isinilalim na sa state of calamity ang Barangay 7, Roa City. Ito ang resulta ng sunog na tumumpok sa mahigit 100 na bahay sa Rizal Street sa naturang barangay. Isang mamayan ay nagpasalamat sa bukas palad na tulong ng ibinigay ng isang residente sa mga nasunog. Ayon sa kanya, meron silang sapat na pagkain. Ang kailangan ng nila ngayon ay ang mga hygiene kits at kabumitan tulad ng mga kaldero at iba pang bagay na magamit nila kapag formal na sila makalipas sa Tanzaville, Barangay Tanza, Roa City. Bumiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Australia upang dumalo sa ASEAN-Australian Special Summit sa Marso 4 hanggang 6. Si Marcos ay sakay ng Philippine Airlines Flight PRO01 patungong Melbourne kasama ang kanyang delegasyon nitong linggo ng umaga ayon sa Presidential Communications Office. Isa sa layunin ng pagdalo ni Marcos sa naturang pagpupulong ng pagtibayan ang ugnayan sa pagitan ng ASEAN at Australia sa mga mahalagang usapin katulad ng pagpatupad ng international law sa West Philippine Sea. Sa kanyang departure statement, banigagi ni Marcos ang magiging bilateral meeting kasama ang Cambodia at New Zealand. May pagpulong din ang Pangulo sa mga business leader sa Australia at magtatalumpati rin sa Lowy Institute. Bukod dito, nakatakda ring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Australia. Ang balitang ito naman ay tungkol sa scam na patungkol sa vacation o travel packages. Ang scam na ito ay nangingkat ng mga tao na mag-avail sa ganitong promo. Karamihan ito ay nakakita ng social media na may mga nakakinggan yung alok tungkol sa mga vacation o travel packages. Ang isa pang paraan ng pangloloko ay ang pag-aalok sa mga gustong magbakasyon na mga promo na mag-iinganyo sa kanila na mag-avail nito. Ang mga halimbawa ng scam na inaalok ay hotel accommodation, airfare, at iba pang travel packages. Digmaang Israel at Hamas ng 2023 ay isang patuloy na labanang militar sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestinong pangkat na pinamumunuan ng Hamas. Nagsimula ang labanang noong Oktubre 7, 2023 nang may pag-atake ng mga baretang rocket na hindi bumaba sa 3,000 rocket na hindi lunsad sa piraso ng Gaza laban sa Israel. Kaagapay din ito, hinatayang 2,500 militanteng Palestino
ang sinira ang sagabal sa Gaza, Israel na inatake ang mga base militar at pinatay ang mga sibilyan sa mga karatig na mga pamayan sa Israeli. Hindi mababa sa 1,400 ang napatay, kabilang na ang 260 kataong pinatay sa isang pistang pangmusika. Ang mga binihag ng sibilyang diarmado at mga kinuhunan. Maraming salamat, Yansan Ligaspi. At yan na nga po may balita mula sa Heart of the Radio. Muli, ito po si Jejen Tolentino, ang iyong tagapaghatid ng balitang tapat at maaasahan. Isa pang balita, Okay, 1, 2, 3, action! isa pang balita ukol sa pagtaas ng presyo ay ang halaga ng baboy na maaari maapektuhan ang ekonomiya. Yes, sir! Para naman sa balita pangmasa, ang pagtaas ng presyo ng LPG ay maaari magdulot sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin at mga